Mga kaibigan, mga friends sa Facebook, magandang umaga po uli sa inyo. Gusto ko po sanang bigyan ng karagdagang pagtalakay yung mga binanggit ko nung nakaraan tungkol sa rapture, at binabanggit ko po na itong itong September 25, 2025 or October 2025. Most probably maaaring maganap ngayong taon na ito yung rapture. Ganun pa man, siyempre hindi ko po pwedeng siguruhin yan sa inyo kasi sino naman ako para siguruhin ko. Yun po aking sariling espekulasyon at nararamdaman ko at sa aking palagay kasi meron pong itinuturo ang Biblia tungkol sa lahat ng mga bagay na mangyayari dito sa mundo. May mga hula po na binanggit sa Biblia, at pagka yun malapit ng matupad, meron kayo makikita mga palatandaan, at saka may mga kawangis na pangyayari, yung mga nangyayari ngayon na nangyari nung mga nakaraang panahon pa nung mga magulang sa unang tipan. Mababasa niyo sa lumang tipan, mababasa po ninyo yan. Meron pong tinatawag na foreshadowing of events, yung mga mangyayari sa mga hinaharap nung panahon nila, yung panahon nila nung hindi pa nangyayari yung mga mangyayari, katulad po nung si Kristo ay hindi pa naipapako sa krus. Hindi pa siya dumarating at hindi pa rin siya naipapako sa krus hanggang doon sa siya ay maipako at umakyat na sa langit. Nakalagay po sa Biblia, may mga foreshadowing of events doon sa mangyayari. May mga foreshadowing of events na nangyari na po nung unang panahon. Sa panahon pa nila Noe, nila Moises, sa panahon pa ng mga magulang, na mga propeta, may mga nangyari na po noon. Na yung mga nangyari po na yun ay mga foreshadow, mga anino ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ganun po. At meron pong tinatawag na Moedim o yung timeline. Kaya nga pag pinag-aralan po ninyo yan, makikita ninyo at malalaman ninyo kung malapit na talagang mangyari yung rapture, yung 7 years tribulation. At doon po sa mga mangyayari na yon, meron pong tinatawag na 7 bowls, unsealing of the 7 seals, yung pag-aalis ng tatak, ng 7 tatak. Tsaka meron pa yung marami po, mahirap kong isa-isahin sa inyo. Kaya kung kayo po nag-oobserba sa mga nakaraan ng panahon, marami na rin tayong nabasa at napanood, nabalitaan na mayroong mga taong nagsasabi na malapit nang dumating si Kristo, Christ is coming soon. May mga placards pa ho yung iba nagsasalita sa mga kanto, sa mga park, pinangangaral nila ang tungkol sa Kristo, at sabi nila malapit na, Christ is coming soon. Ngayon, yung talagang malapit na nung panahon na yun, sa oras po ng tao, sa ating oras, kasi ang oras ng tao, ang buhay ng tao, may silang naman Kaya sa panahon ng tao, matagal pa yon. Kung sinasabi nila yun, nung 1970, 80, o early 90s, matagal pa. Kasi sa buhay po ng tao, ang tao po nabubuhay lang ng maiksing panahon 80 anyos, 90, 100. Limitado po yung buhay ng tao, maiksi. Kaya yung 20 taon na ma-delay, yung halimbawa, sinabi mo, darating na si Kristo, 10 taon na, 20 taon na, hindi pa nangyayari. Matagal talaga po yun. Hindi malapit yun. Kung sa oras at sa pakiramdam ng tao, talagang hindi malapit yun. Bakit po nila nasasabi yun noon? Kasi nga, hindi nila alam yung timeline, yung Moedim.
Hindi nila napag-aralan, pero kung pag-aaralan ninyo yung Moedim o yung timeline ni Yahuwah, ang pangalan po ng ating dakilang lumikha, ang ating dakilang Diyos ay si Yahuwah. Saka na po natin talakayin yan. May mga pagkakataon na pwede po natin yan talakayin. Siguro sa susunod na pagbibideo ko, baka bigyan po natin ng pagtalakay. Kung inyo pong pag-aaralan ng Moedim o timeline, talagang malapit na po talaga mangyari. Sunod-sunod, kung napapansin niyo ako nung mga panahon ng pandemic at nung nagsimula na yung pandemic, yun nga, uulitin ko, paulit-ulit ko sinasabi ko, life will never be the same again. Yung makikita natin mga mangyayari, kakaiba na. Kasi nga, nasa timeline po yan ni Yahuwah yung mangyayari, yung padating na 7 years tribulation, yung padating na rapture. Kung natatandaan ninyo, kung kayo po ay nakakabasa ng mga post ko sa nakaraan, kung kayo po ay nakabasa, makikita ninyo, binabanggit ko rin yung tungkol sa red heifer, yung third temple na itatayo sa Jerusalem. Kasi po yung unang 2 templo, nawala na po yun. Yung ikalawang templo, nagibayo nung 70 AD. Yun po, nagibayo ng panahon ng Roman Empire. Giniba po yun. Ngayon, meron pong hula sa Biblia. Yun nga po yung binabanggit ko sa post. Lagi kong naipopost ng mga nakakaraang ilang taon na. Siguro mga 2 or 3 years ago. Madalas kong pinopost yan. About 2 to 3 years ago. Tapos na po yata yung COVID-19 lockdown nun eh. Lagi kong pinopost yung tungkol sa paghahandog ng red heifer, yung pulang baka. Yung baka na yon, kinakailangan walang kapintasan, hindi pa nanganak, hindi pa naka-virgin yung baka. Hindi pinagtrabaho, hindi ginamit sa pagtatrabaho. Wala man lang kahit isang balahibong puti o itim. Kailangan lahat ng balahibo niya pula. Perfect heifer. Perfect red heifer. Yun po yung ihahandog. At nasa Biblia po, binabanggit ko rin sa aking post na magkakaroon ng third temple. Yung third temple na yun, doon uupo yung Antikristo. Pagdating na nung Antikristo, doon na siya uupo. At paulit-ulit ko rin na ipinopost yung tungkol sa Antikristo noon. Noong mga panahon na yon, about 3 years ago, 2 or 3 years ago. Noong mga panahon na yon, napag-uusapan na rin sa Facebook, sa YouTube. Meron na rin mga nagpo-post, nag-upload tungkol doon sa red heifer, doon sa temple. Pero kukunti pa lang noon. At saka yung tungkol sa Antikristo, marami na rin nagpo-post noon nung panahon na yon, yung tungkol sa Antikristo. Although yung sa red heifer at saka yung sa third temple, hindi gasinong, marami-rami na rin, pero hindi katulad ngayon. Nung pinopost ko yon, tingnan nyo, ngayon may binanggit pa po ako sa post. Palagi kong binabanggit yung tungkol sa magiging giyera ng Israel laban sa Iran. Hindi pa binobomba ng Iran ang Israel nung panahon na yon. Hindi pa. Kasi nung talagang Iran mismo ang bumomba na, nagpawala na ng missile at nagdeklara ng giyera laban sa Israel. Last year, ito lang taon na ito nangyari po yan. Yung mismong Iran mismo ang direktang nagpaulan. Nung nakaraang pa ng taon, nagpawala rin sila ng missile. Pero itong taon na ito talaga matindi. Tsaka nagdeklara na sila ng war against Israel. Pero ng mga previous years, nung mga nakakaraang mga taon, ang Iran, hindi po sila direktang nakikipaglaban sa Israel. Ang lumalaban sa Israel, yung mga proxies nila, yung kanilang mga proxies, yung Houthis,
Hamas, yung Hezbollah, yung mga jihadis, yan ang ginagamit ng Iran. Hindi sila direktang nakikipaglaban sa Israel, pero itong nito, talagang binanata na nila ang Israel. Pero kung mapapansin niyo, ako binabanggit ko na yan noon pa. Bago nangyari na ito, sinasabi ko malapit ng babanatan yan. At binabanggit ko na magtutulong-tulong ang Iran, Russia, Sudan, Libya, Turkey. Yung mga bansang yan sa Middle East, pagtutulungan yan ang Israel, sapagkat yan nakasulat po sa hula, nasa Biblia yan, nakasulat naman yan . Kung mapapansin niyo, nagkaroon na ng hugis nagkakaroon na ngayon ng hugis yung mga sinasabi ko. Ito nga, nagsimula na ang Turkey, at ngayon ang Russia at saka ang Israel, nagkakalabuan na yan, nagkakainitin na rin sila. Mainit na rin si Putin sa Israel. Ganon din si Tayyip Erdogan ng Turkey. Si Erdogan ng Turkey, mainit na rin sa Israel sa ngayon. So, hindi pa man nangyayari yung sinasabi doon sa Biblia na ang Israel magiging kakalabanin ng Russia, Iran, Turkey, Sudan, Libya at yung ibang mga karatig bansa na sa Middle East. Hindi pa man nangyayari po yun, pero nakikita na natin yung hugis na mangyayari talaga, yung mga palatandaan na magaganap talaga dahil nga sa mga nangyayari ngayon. Pero tatandaan nyo, papaalala ko po sa inyo, nung binabanggit ko po yan, that was 2 or 3 years ago. Hindi pa nangyayari yung direct confrontation ng Iran sa Israel. Noong mga panahon na yon, nung binabanggit ko yon, hindi pa rin nangyayari yung massacre noong October 7 na ginawa ng Hamas sa Israel. Hindi pa nangyayari yon nung pinopost ko po yun sa social media, sa Facebook. Hindi pa ho nangyayari yon. Then, lumipas ang konti, ilang panahon, nangyari na nga po yung October 7, doon na, nagsimula na. Bumanat na yung mga ibang mga anggasa na sama na ngayon ng Hezbollah, yung Houthis. Ayun na, nagsimula na. Sa madaling sabi, yung binabanggit ko po noon, nakikita na natin yung hugis na mga pangyayari. Ngayon, tungkol po doon sa Third Temple, pansinin po ninyo, tumingin po kayo sa YouTube, pumunta kayo sa YouTube at sa Facebook. Marami na kayong mababalitaan ngayon tungkol dun sa red heifer. At may balita ngayon, itong latest po meron na raw napili na red heifer. Nung panahon na binabanggit ko po yun, wala pa silang candidate talaga na red heifer. Wala pa silang candidate para ihandog. Wala pa silang mapagpipilian na baka na pula o red heifer para maihandog. Wala pa noon. So, itong mga panahon ito, meron na. 5 pa nga galing ng Texas. At yan makikita ninyo, napabalita ngayon. Recently lang, mga kailan lang, nababalita sa Facebook, sa YouTube na meron na napili na ihahandog. At ang katotohanan, wala pang 1 buwan ang nakakaraan. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang 1 buwan, kung tama yung aking pagtansya, nagkaroon na sila ng parang rehearsal, nagkaroon sila ng paghahandog. Hindi perfect heifer, hindi perfect red heifer. Kasi rehearsal pa lang Nagsagawa na sila ng rehearsal ng paghahandog ng red heifer in preparation for the building of the third temple. Dahil yung pangatlong templo, plano na talaga nilang ipagawa. Kasi para lumitaw ang Antikristo, kailangan merong third temple. Yan ang nasa hula pong mangyayari. Yon. Tingnan ninyo. Ngayon, ako naman ang sinasabi ko naman ngayon na bago. Malapit na ang rapture.
malapit na, maaaring itong taon na to, maaaring next year. Pero tiyak na tiyak na tiyak na tiyak, malapit na po. Bakit po? Kung pag-aaralan ninyo ang timeline ni Yahweh o Moedim, yung mga mangyayari na yan, pag pinag-aralan ninyo yung Moedim, matatantyan ninyo, magkakaroon kayo ng kalkulasyon, panansya, na magaganap lahat ng mga yan sa pagitan ng 2018 at sa pagitan ng 2028. Yun po. Ngayon, sinasabi ko rin na malapit na magsimula yung tinatawag na 7 years na tribulation o yung 7 taon na kapighatian. Sinasabi ko rin na maaaring itong taon na to talaga maganap na yun, magsimula na yung 7 years tribulation. Most probably, ang starting point ay itong taon na to. At kung hindi man talaga magsimula ngayong taon na to, most probably talaga next year. Ngayon, kung nagsimula ang tribulation ng 2025, matatapos yan ng 2032. Ang ibig sabihin, pag natapos na yung tribulation, darating na talaga si Kristo, second coming. Hindi natin alam kung 1-2 araw, nandito na siya. Right after ng 7 years tribulation, darating na si Yahushua. Basahin po ninyo sa Biblia. Kung sakali naman sa 1 taon magsimula yung tinatawag na 7 years na tribulation, ang ibig sabihin, matatapos yun ng 2033 at darating si Yahushua ng 2033. Yun. Lahat po yung mga binabanggit na yan, pag pinag-aralan ninyo ang Moedim, mangyayari yon. Hindi most probably, mangyayari talaga sa pagitan ng 2018 at 2028. Bakit? Sapagkat ipinaliwanag ng Biblia yung tungkol sa isang henerasyon. Kung ilang taon yung isang henerasyon at kung kailan magsisimula yung fig tree generation. Yung fig tree generation, ito po ang huling henerasyon. Sa mga panahong ito, yun ang pinakahuling panahon. Pagkatapos nun, pag natapos na yung panahon na yun, yung huling panahon na yun, pag natapos na, yun na, si Kristo na, darating na. Iba na ngayon ang maghahari dito sa mundo. Si Kristo na. Hari ng mga hari na siya. Siya yung magtatatag ng one world government at siya na ang mamumuno sa buong mundo. Bagong gobyerno na. Perfect government ang mangyayari, ang iiral dito sa lupa. Pero mangyayari yan pag nandito na po si Kristo Yahushua. Ngayon, yung mga palatandaan binabanggit sa Biblia, sinasabi ko nga sa inyo, mangyayari yan sa pagitan ng 2018 at 2028. Hindi ko sinasabing most probably, maaari. Hindi ganon. So, ang sinasabi ko sa inyo, mangyayari po yan 2018 sa pagitan ng 2018 at 2028. Basahin po ninyo sa Biblia. Ngayon, siguro magtatanong kayo sa akin, paano mong nasabi yan? Paano mong naipaliwanag yan? Ano pinagbatayan mo? Paano mong nasabing mangyayari ngayon? Natural, ang tao talaga nagtatanong. Ang taong may isip nagtatanong yan. Hindi naman ang tao pagka nagsabi ka ng ganito, ganun, tatanggapin na lang basta-basta yan. Siyempre, lalo na yung taong marunong mag-isip, pagka may bagay na nakakapagtaka, magtataka yan. Dahil yun ang natural reaction ng normal na tao. Ang normal na tao, pagka mayroong katakataka na hindi siya nagtaka, hindi normal yun. Pagka mayroong dapat itanong na hindi niya itinatanong sa sarili niya, o hindi niya direktang itinatanong doon sa kausap niya, hindi rin normal yun. Ang normal thinking, ang natural reaction ng isang tao, pag may narinig na hindi niya alam, aalamin niya. At yung mga may narinig siyang pinagtataka niya, aalamin niya. Yun po ang natural reaction. Ngayon, kung ako po ay tatanungin ninyo, lagi ko pong binabanggit sa inyo, hindi po ako ganong kagaling magpaliwanag. At
hindi po ganung kalalim ang nalalaman ko. At meron man akong mga nalalaman, nabasa ko talaga sa Biblia, na pag-aralan ko, hindi ko po natatandaan yung mga talata. Hindi katulad nung mga talagang nagsisipagturo ng mga banal na kasulatan ng Biblia. Yung mga preacher talaga isang pag naisip nila yung ganung, halimbawa merong mga sinasabing ganon sa ganung talata, pagbuklat nila ng Biblia, doon na kagad sumasakto, halos saktong-sakto rin sa pahina, doon sa mga page nung Biblia. Yung daliri nila, alam nila kung saan nila bubuksan yung Biblia. Halos sakto, nandun yung talata na gusto nilang basahin. Hindi po ako ganon. Malayong-malayo po ako. Nakabasa po ako, nagbasa ako, nagsuri ako. Pero hindi po ako ganong kalalim magpaliwanag at ganong. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong ginagawa ko po na ito, gusto ko lang mag-share. Hindi naman po viewers ang habol ko eh. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, pag may mga tanong kayo, pwede po kayong magpadala ng email sa Assembly of Yahushua. Makikita nyo sa Facebook at saka sa YouTube. Magpadala po kayo ng sulat ng mga tanong kay kapatid na John Dizon, Rolando Dizon Jr. At tinitya ko po sa inyo, masasagot lahat ng mga tanong ninyo at masasatisfy po kayo. Yung mabibigyan ng kasagutan yung mga tanong ninyo at maipapaliwanag sa inyo ng maayos na maayos. At kung mas maganda po, makinig po kayo ng mga at manood kayo ng mga video na na-uploaded na sa Assembly of Yahushua sa YouTube o sa Facebook. Marami pong mga uploaded na videos, yung mga pagtuturo po ni kapatid na Rolando Dizon. In-upload po niya yan, napakarami na. Doon po marami kayong matututuhan at saka pag nakinig po kayo ng mga aral sa loob ng Assembly of Yahushua at dumalo kayo doon sa mga pagsamba namin online, tinitiyak ko po sa inyo, magkakaroon po kayo ng malaking pagnanasa na lalong malapit sa ating pong Amang Yahuwah. Makilala natin yung kanyang karakter, yung kanyang karakter, yung kapangyarihan ng pangalan ni Yahuwah, yung karakter ng kanyang pangalan. Hindi lang yung karakter ni Yahuwah, kundi yung karakter ng kanyang pangalan. Makapangyarihan po ang pangalan ni Yahuwah. Para malaman niyo yan, makinig po kayo. At kung maaari, dumalo kayo sa mga pagsamba namin online. Matitiyak ko po sa inyo, magkakaroon po kayo ng malapit, matibay na relasyon sa ating Amang Yahuwah. Titibay ang inyong pananampalataya, ang inyong pag-asa. Pag po kayo tumatag ang pag-asa, pananampalataya ninyo, nalaman ninyo yung mga salita ng Diyos, nalaman ninyo yung karakter ni Yahuwah. Yung mga nangyayari ngayon, yung mga lindol-lindol, mga baha-baha, kalamidad, hindi po kayo matatakot dyan. Bakit? Meron kayong pag-asa, meron kayong tinitingnan, meron kayong hinihintay. Tumitingala kayo, minsan umuusal kayo ng, maaaring titingala kayo, uusal kayo ng maising panalangin. Nandun na yung kasabikan ninyo na dumating na si Kristo Yahushua. Ngayon, tungkol po doon sa binabanggit ko na rapture, sinasabi ko nga sa inyo, malapit na po yan, natitya ko. Kung hindi man po itong taon na to, maaaring sa isang taon magganap na po yan. Pero tiyak ko po sa inyo, malapit na. Kaya lang hindi natin masasabi yung eksaktong araw o oras. Nasa Biblia po yun eh. That day and hour no one knows, not even the Son, not even the angels. Sabi ng Biblia. Yung oras at araw na yun, walang nakakaalam, kahit ang anak, kahit ang mga anghel. Alin ang walang nakakaalam? Yung oras, tsaka yung araw. Yung eksaktong oras at araw, walang nakakaalam. Pero yung panahon na malapit na mangyari, makikita ninyo sa pamamagitan nga ng mga timeline na tinuturo sa Biblia, yung Moedim. Sabi nga ni Kristo, pag nakita ninyo yung fig tree, nagkakaroon na ng dahon, alam ninyo kung anong panahon na. Ganun, binigyan tayo ng mga palatandaan na talagang malapit na. Ngayon, yung mga ibang sinabi ko,
nagkakatotoo na. Nakikita nyo, nagkakaroon na ng wangis. Nangyayari na. Halos nangyayari na. Paano yung rapture na binabanggit ko? Pag nangyari po yun, bigla. Pag nangyari po yun, wala na, hindi na ninyo, tapos na, wala na. Hindi katulad nung 7 years tribulation, pag naramdaman yung nagsisimula na yung 7 years na tribulation, pwede pa kayong magsisi, pwede pa kayong lumapit sa Diyos. Malalaman nyo, maiisip nyo, hindi kayo dapat magpatatak sa Antikristo. Hindi kayo dapat tumanggap ng tatak ng halimaw o yung mark of the beast. Meron pa rin kayong chance. Pero yung rapture, pagka yan po nangyari na, wala na, naiwanan na kayo dito sa lupa. Wala na kayong preparasyon no, kasi bigla nga yun very imminent. Yung imminency ng rapture, sinabi ng Biblia walang nakakaalam talaga po. Sabi nga ng Biblia, yung magnanakaw, hindi naman kumakatok yan. Halimbawa, merong magnanakaw darating, magpapaalam po, tao po, magnanakaw ako. Tao po, may tao po ba dyan? Kasi po, nanakawin ko yung inyong television, yung inyong pera, yung inyong alahas. Wala pong gano'n. Sabi ng Biblia, darating siyang gaya ng magnanakaw sa gabi. Sa gabi, binanggit ng Biblia. Ang pagdating ni Yahushua, yung rapture, yung pong rapture, mangyayari yun, gaya ng pagdating ng magnanakaw. Walang abiso, walang paalam, bigla. Unexpected to, biglang-bigla. Paano yun kung naiwanan kayo sa rapture? Alam po ba ninyo kung ano sasapitin ninyo pag naiwan kayo sa rapture? Mararanasan po ninyo, uulitin ko sa inyo, mararanasan ninyo yung hirap na hindi pa naranasan ng kahit sinong tao na nabuhay dito sa mundo, buhat ng ang mundo ay maging mundo. Kahit lahat ng tao, lahat po, pag naiwan ka sa rapture, makakaranas ka nun. Ang Israel, kaya po nagkaroon ng 7 years tribulation, kaya yan magaganap primarily para sa Israel. Kasi ang Israel, hindi naman talaga tuluyang binitiwan ng Diyos yan Dahil yan ang apple of the eye ni Yahuwah. Yan talagang ang Diyos, ang ating Diyos na si Yahuwah, ay meron siyang everlasting covenant sa Israel. Hindi niya talaga tuluyang bibitiwan o pababayaan ng Israel. Nagkasala sila, hindi nila kinilala ang pinakamamahal na anak ni Yahuwah na si Yahushua Kristo. Hindi nila kinilala dahil doon pinangalat sila ni Yahuwah, pinarusahan sila. Pero sa bandang huli, ang gagamitin ng Diyos na kasangkapan para sila ay magsisi, para kanilang kilalanin yung kanilang kasalanan, yung kanilang pagkakamali, at magbalik loob sa Diyos. Ang gagamitin ni Yahuwah na kasangkapan ay yung kapighati ang darating, yung 7 years na tribulation. But unfortunately, yung tribulation na yan, mararanasan ng buong mundo, maski na hindi Israel. Ngayon, kung ikaw ay hindi Hudyo, hintil ka. Pag sinabing hintil Amerikano, Pinoy, Inchik, Hapon, basta hindi walang dugong Hudyo, ang tawag po ng Biblia ay hintil. Ngayon, kung ikaw naman hintil, Pilipino ka halimbawa, naiiwan ka sa rapture, mararanasan mo yung dapat sanang parusa na para sa Israel lang, pati ikaw, mararanasan mo ngayon yun. O ngayon, para ikaw ay makapagsisi, makapagbalik loob sa Diyos, kailangan mo pang danasin ngayon yung dapat danasin ng Israel. Dapat yun, danasin lang ng Israel yun Kasi dapat kung nagbalik loob ka talaga at kumilala ka ng lubos sa ating dakilang Amang Yahuwah at kay Kristo Yahushua,
dapat libre ka na ro, kasama ka na sa rapture. Kasi dumating na yung binabanggit ng Biblia na fullness of the Gentiles. Fullness of the Gentiles, hinog na. Kumpleto na ang bunga ng ang mga hentil. Kumpleto na. Harvest time na, yung harvest time, yung rapture, para sa mga hentil yun. Yung harvest time na yun, yung rapture, para sa atin yun, ng mga hindi Hudyo. Dumating na yung fullness of the Gentiles, kaya nga nag-rapture na eh. Nag-rapture na, kaya nga, kasi nga fullness of the Gentiles na eh, puno na eh. Dapat na talagang kunin. Naiiwan ka ngayon, minalas ka, hindi ka minalas, kundi nagpaiwan ka kasi sinadya mong hindi pakinggan yung ebanghelyo. Hindi mo sinunod. Yung ginawa mo intentional eh, ayaw mo eh, o tumatanggi ka. Meron kang choice, na yung choice mo ang nasusunod, yung gusto mo, hindi yung gusto ng Diyos. Kumbaga, yung choice mo, hindi ka sang-ayon sa gusto ng Diyos. Yung gusto ng Diyos, yun ang ayaw mo. Kaya sinunod mo yung choice mo. Ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Ano ngayon ang magiging repercussion sa buhay mo? Ang magiging resulta nun sa buhay mo? May iwan ka ngayon. Hindi ka makakasama sa rapture. At dahil doon, kasama ka doon sa parurusahan. Kasama ka doon sa talagang pahihirapan ng gusto. Na dapat sana, yung parusa na yun, para sa Israel lang. Kaya kung tawagin ng Biblia yun Jacob's trouble. Pag sinabing Jacob, yun ang Israel. Jacob's trouble po yun para sa Israel. Kung tawagin sa ibang paliwanag ng Biblia, tinatawag niyo na puot ng Diyos. The wrath of God. Puot ng Diyos. Talagang ibubuhos niya yung galit niya ron. Kaya nga meron tinatawag na the 7 bowls of wrath. 7 mangkok ng kapuutan ng Diyos yun. O ngayon, kaya ko po ito pinapaliwanag sa inyo paulit-ulit. Kasi alam ko yung mangyayari. Pagka nangyari na, wala na pong replay. Hindi na natin pwedeng ibalik. Hindi na natin pwedeng ibalik yung panahon. Nangyari na eh. Ano na ngayon mangyayari? Nandito kayo sa lupa, buhay kayo, mararanasan ninyo yung puot ng Diyos. Yun lamang po, at sana po pagtiyagaan nyo itong aking ginagawa at pagpasensyahan nyo na rin kung hindi nyo nagugustuhan. Pati na yung pagsasalita ko medyo bulol, gawa nga ng aking pustiso. Sana po ang pinakamahalaga naman yung basta medyo maintindihan nyo yung sinasabi ko, may sa puso, may sa isip ninyo, makinabang po ang inyong kaluluwa, makinabang po tayo pare-pareho. Maraming salamat po. Magandang umaga ulit sa inyo.